ang buhay ng isang tao ay parang isang halaman. No? Ang halaman, pag tinanim mo yan, marami pangangailangan ng halaman. Kailangan ng halaman, tubig. Same time, kailangan ng halaman ng lupa. At ang lupa, ay siya yung nagbibigay ng maraming nutrients o buhay para sa halaman. Ngayon, ayan, bumabagyo mga kasaka. Mag-check ako muna doon ng tanim natin sa greenhouse. Ayan. Ito nga palang nakasalang natin lupa ay ayan, makita nyo may mga naka-angat pang mga damo yan. Bali uulitin natin yan after 1 week. Ito tayo sa greenhouse. Pakita ko sa inyo yung pipino, wala, at saka yung ano natin ang palaya. So yung talong natin, suffer sila sa buhos ng ulan. Kaya na lang natabunan natin yung introduce natin fertilizer. So yun, may mga bungang talong natin, yung mga naon ng talim. Tayo sa greenhouse, ilipad na yung arang. Dito natin sumabit. Talaga lakas kasi ng hangin kanina. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ito lang kagandahan pag may greenhouse. Secured ang halaman during ng ganitong mayroong typhoon. Ayan, update tayo mga kasaka. Ito yung panghulip nating okra. Panigurado marami mga apektuhan. So hopefully naman, I pray na hindi maapektuhan, mabanlikan yung ating tanim na okra sa area to. Kaya ito, bali ang isang piraso ng seedling tray ay 128 holes. So na tatlo ito, nasa 370 plus or 84 ganun piraso. At maganda naman, siguro halos nag-germinate naman lahat ng seeds na tinanim natin. At ito yung maganda, ayan, actually yung gantong stage pwede na yung i-transplant. So papakita ko sa inyo yung nauna natin i-transplant. Ayan mga kasaka, transplant ko yung kahapon. At yun mga kasaka, yung ganong klase na sibol na, pwede na yon na ma-transplant. At ayan mga kasaka, yun yung ang bilis ng paghaba ng talbos ng ating ampalaya. Ayan taas na, 2 dangkal na yan. Yun yung isa, taas na. Tapos dito, nung sumibol yung bago pa lang nagkaputi, yung kanyang ugat ng sinabog nating pechay, ay marami pa. Siguro after nung magdamag, nakita ko, hinakot na ng mga langgam yung seeds. Ayun nakita nyo kumpul-kumpul. Tapos yun yung bahay ng mga langgam. So dyan lang naman. Pero pagdating dito sa kabila, ayan makikita nyo, ang ganda ng sibol. So ayan, ang tabay mga kasaka. At yun lang, ang ganda. Ang ating area na kahit madumi, nakaka-enclose yan para hindi mapasok ng insekto. Kahit yung harapan na yan, nilagyan na natin ng net. So ano na naman siya, removable, pwede natin tanggalin. So at least para lang hindi siya makapasok yung mga insekto o mapanirang insekto. So ayan, ngayong araw ay magta-transplant na ako dito ng pipino para yung kanyang ugat ay
mas mabilis na kumalat, no? Kasi pwede na yan mga kasaka. Yung cotyledon leaves niya ay malapad na, at the same time meron na siyang true leaves na maliliit pa. Pwede na yan. Tapos may sumisibol pang isa. Ayan. Ayan. Palang areang to, hindi ko nga pala natamnan yan. Bale ito lang 2 linya. So ayan, yan yung ating mga seedlings. Nag-explode na yung mga parang hulit nating okra. At may konti pa tayong punlang talong doon. At ayan nga, meron tayong maraming possible na damo to eh. Pechay ko, tapos may musata na tayong konti, no? Ayan mga kasaka, maglilipat tayo nito. Mas maganda maglipat ngayon kasi hindi stress yung halaman, no? Kasi maganda ang klima, magandang panahon. Ayan, lipat tayo ng pula natin pepino. Ayan o, kasako, pwede na yan. Ayan mga kasaka, maganda talaga na mayroong greenhouse. Pagka gandong raining season, talaga mayroong school. Lalo sa mga halaman, talaga ano siya, protected. So kapag tayo magkakapera, ay gusto natin mag-expand kasi malaki naman itong area. Gusto natin mag-expand ng greenhouse. So, karin tayo. Ay mga kasaka, salamat nga pala sa mga sumusubaybay. So sa 7,000 plus subscriber natin, meron tayong mga supporters dyan, active na viewers. Ayun, balik tayo sa pagtatanim ng pipino. Kung bago ka lang nanonood dito, itong area to, na-land prep ko na to, na sa mga nakaraan na video natin, na-land prep ko na to. Lahat ng mga kailangan ng ating tatanim ditong pipino ay nandito na. Meron na itong organic fertilizer galing sa ating compost pile. Isang wheelbarrow yun nilagay natin dito. Kaya maganda na yung lupa. Sabayan niyo mga kasaka na hanggang sa paglaki nito hanggang sa mapabunga natin. Kita nyo naman itong ating ampalaya. Ang ganda naman. Ang ganda ng pagkakatubo. Ang ganda ng paglaki. Gamit ko nga pala yung kutsara. Mas maliit kasi kung shovel lang gagamitin natin, nadadali itong mga tanim na to. Kaya mga kasaka, mga 4 days lamang o 3 days, ganda na ng root extraction lang. Mabilis talaga ang pipino, mabilis siyang i-germinate tsaka palakihin.
Ayan o. Kaya makikita nyo ang bilis nitong lalaki dito sa greenhouse. Tsaka nga palang mga kasaka, pagka paano namin nalalaman na healthy yung isang seedlings, kapag ang ugat ay puting-puti, ayan ganyan no. Pag yan ay namamrown na, ibig sabihin supper na yung seedlings natin. Either na matanda na siya dun sa seedling tray or kulang siya sa tubig no. Kaya ayan, puting-puti. Ang ganda ng ating seedlings. Bali, itong ating itatanim na to ay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobra yung ating seedlings. So, siguro sa itatanim natin to, kung walang mamamatay dito, sa labas na natin itatanim yung matitira no. Nga pala mga kasaka, medyo tayo ay parang hindi stable yung ating paglakad. Galing tayo sa trangkaso at nagdulot ng ang pananakit ng mga parang mga joint ng buto dito sa akin pa. Kaya medyo hindi pa tayong kalakas. Recovery pa rin Kaya mga kasaka, ingat-ingat po tayo. Mahal magkasakit at masakit sa katawan. Ganda. Maganda kasi mga kasaka, mas batang ilipat ang seedlings, mas mabilis ang recovery. Kasi hindi pa ganun kapal yung kanilang mga tiga. Kaya mabilis ang recovery. Makita nyo, mga 3 araw lang, malalapad na yung dahon nito. Magkakaroon na ito ng true leaves. Kaya ang tabay mga kasaka, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, please subscribe sa Kasaka Moko YouTube channel. At pakibisita na rin yung aking Facebook account. My name is Joey Albert Bueno. Nag-upload din tayo doon ng mga ina-upload natin dito sa YouTube. So ayan, kung saan kayo available na platform, doon po kayo manood. At huwag niyo pong kakalimutan na i-follow po ako. Para naman po yung ating Facebook account ay magkaroon din ng monetization. Malaking tulong po yung mga kasaka sa aming content creator, yung magkaroon ng generation. Ay paano naman po ay magamit din namin yung ating kikitain doon para sa mga susunod nating farming tips and idea dito sa ating channel at sa Facebook. Bali mga kasaka, salamat po. Ang ating YouTube ay nag-generate na-monetize na po siya. Siguro po nasa 3 taon na or 4, ganun po. At salamat po sa inyong pagsuporta. At muli po akong hiling sa inyo na suportahan niyo din naman po yung aking Facebook account para magkaroon din po ng monetization doon. Bali marami po pong kailangan na followers. Nasa 2.1 followers pa lang po tayo. So kailangan po natin makapag 1,000 para ma-meet po natin yung requirements po na hinihingi ni Facebook Meta. Kaya kung isa ka sa subscriber ko dito sa YouTube channel, pakibisita naman po ang aking Facebook. My name is Joel Bueno. Muli, pakisuportahan niyo po ang aking Facebook account. Okay? Salamat!
Talaga makakasya ka na habang bata ka pa, kung talagang gusto mong mag-retire sa ganitong sistema ng pamumuhay. So, inuunahan ko na po kayo, hindi madali. Kasi pag sinabing simpleng buhay sa bukid, hindi to katulad ng isang buhay na merong trabaho na regular, na kumbaga kung tawagin nyo nasa corporate world ka, na monthly ay meron kang siguradong kita. Pero pag ganito kasi yung kaya ipon lang ng ipon. Hindi natin kasi nasabi na sa pagtatanim o gusto mong pasukin yung farming, meron kang kasiguraduhan pagdating sa income, no? Kasi katulad niya, may bagyo, nagtanim ka, tapos kapag naman may bagyo, alam naman natin na possible na masira yung ating pananim. Kaya talagang magte-take ka talaga ng risk pagdating sa pagpa-farming. Kaya napakaganda talaga mag-ipon ka, and then pasukin mo yung ganitong retirement na plan mo. Meron susuporta sa'yo kung sakaling ito lang yung gusto mong maging buhay, ano? Or di kaya naman meron kang konting businesses or business na naipundar, so, kaya mo talagang mabuhay. Kasi dito po pagdating sa farming, may konti kang maliit na lupa, no? Ay hindi mo magiging problema yung pang-araw-araw mo pagkain, no? Kasi majority nabibili mo lamang ay bigas. So pang-ulam, kung hindi ka maarte at mahilig ka sa gulay, mahilig ka mag-alaga ng mga manok, baboy, ay hindi mo na rin po problemahin, no? So ano bang poproblemahin mo lang yung mga binabayaran mo, necessity, yung katulad ng bayad sa kuryente ng ilaw, ayan, kuryente sa ilaw, kung mayroon kayong tubig. Pangkaraniwan naman sa probinsya ay may mga linya ng tubig dyan na galing sa mga barangay, or di kaya naman kung wala ay magpa-deep-well ka. Pero dito kasi sa aming ito nga, bata pa lang po ako nung ako'y talagang nag-retire pagdating sa pagiging OFW at pagiging isang corporate employee ng isang kumpanya, no? So sa edad po ng 35 years old ay tayo po ay nag-retire na, kasi mas para sa akin lang po, ito lang po yung para sa akin. Hindi naman kasi kailangan ng malaking pera para tayo ay maging masaya sa buhay, no? So we are blessed na dahil na binigyan tayo ng properties ng Panginoon dahil sa ating pag-abroad na matatamnan, hindi rin naman kaliitan, hindi rin naman kalakihan, talagang sakto lang na ating matrabaho, no, o mag-generate ng income para sa ating pangangailangan, ano. At the same time, binigyan naman tayo ng bahay na kahit pa paano pagdating ng ulan, bagyo, init ng panahon, ay meron tayo nasisilungan. Salamat sa Panginoon. At the same time, binigyan din naman tayo ng Diyos ng isang sasakyan, no, o dalawang sasakyan na nagagamit natin. At ang isang maganda dito, mga kasaka, ay yung talagang niloob ng Panginoon na tayo ay matuto sa mga bagay na kung paano mapapagaan yung ating buhay, no. So binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na matuto na magkabit ng solar, at yun nga, na i-apply natin sa ating bahay. At ito ang isang maganda, mga kasaka,
hindi na kami nagbabayad ng monthly kasi talaga we are totally off the grid talaga kasi yung aming solar ay sila na yung magbibigay sa amin ng kuryente para magamit namin sa aming lahat na appliances sa aming bahay, no? Lalo na kung malakas talaga ang sikat ng araw. At the same time, hindi na rin tayo bumabayad ng Maynilad o Manila Water dahil meron tayo dito yung pinagawang Bitcoin at ito ay powered by solar din yung kanyang motor. So talagang meaning talaga ay maliit na gastos yung ating pagiging off-grid living, no? So kaya talagang kami ni Mrs. nag-decide talaga kami na hindi na ako umalis muli o mag-abroad kasi nga ando na binigay na ng Diyos lahat ng pangangailangan namin o lahat ng aming kakailanganin. Yun, mamuhay na lang kami ng simple. Yun naman kasi ito yung isang natutunan ko, no? Kaya sa aming pagiging off-grid living, no? Kapag gusto mong maging masaya, kapag gusto mong maging ayun bang stress-free ka na. Kasi nasa sa atin din pala ang problema. Ito yung isang natutunan ko mula sa Diyos. Kasi sinasabi nga ng Biblia na huwag niyong problemahin ang araw ng bukas. Ang problemahin lang daw natin ay yung araw ngayon kung paano natin isusurvive. So, yun yung isang naging hamon sa amin para oo nga no, tama. Naisip namin, tama yung sinasabi ng Biblia. Kaya lang nagiging masyadong stressful ang buhay ng isang tao ay dahil sa kanilang pananaw sa buhay. Yung perspective nila na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng bahay na ganitong kalaki, kailangan ko ng sasakyan, gusto ko ng makapag-travel. So, kapag hindi natin namimit yung mga ganong target natin sa ating buhay, yung ating mga pangarap, minsan yun na nagdudulot sa atin para magkaroon ng hindi masayang buhay or stressful life, no? So, nasa sa atin din pala ang problema. So, the more na binibigyan mo yung sarili mo ng goal na napakataas na minsan hindi natin ma-achieve at ito ay nagdudulot ng problema sa atin, ay much better po na iwan na natin yung mga hindi natin kayang i-achieve, no? At mas kunin natin yung mga bagay na yung kung ano lang yung kakayanan natin at i-enjoy natin yung mahalaga. Ano mang merong hawak tayo sa ating mga kamay ngayon, yun yung i-enjoy natin. Promise, malalaman yung mga kasakap. Napakasaya ng buhay. Hindi ka malulungkot. Hindi mo iisipin na parang loser ka, parang ganon. Tsaka isa pa sa sa nagiging stress ng tao ay yung magiging compare niya yung comparison ba na yung meron ng iba na wala ako. Yun ang isang dahilan doon kaya medyo parang ang ibang tao ay na-stress kasi meron comparison na nangyayari. Like say sabihin natin sa ating mga kaibigan, bakit si kaibigan kong ganito, meron na sasakyan, stable na ang trabaho niya, magandang trabaho, malaki ang kita, magandang bahay. So pag kino-compare natin yung mga bagay na meron ng ibang tao sa ating buhay, may stress ka talaga doon. Pero kung ano yung meron ka na nandyan sa iyong harapan, sa iyong mga kamay, i-enjoy mo lang ito. Huwag mong tingnan yung meron ng iba. Kasi maraming tao, ang basehan ng kasiyahan nila ay yung bang marami kang pera, may magaganda kang trabaho. So, pangalawa na lamang yun, kung tutusin. Pangalawa na lamang yun, or bonus na lang yun. Alam nyo, isang mahalaga, isang nakakita ko, habang lumalapit ako sa Panginoon, ang mahalaga sa isang tao talaga ay yung unang-una meron kang Diyos na sinasamba. Kasi isipin mo, ito na yung unahin na natin, yung Diyos na sinasamba, bakit mahalaga ito? Kasi yun ang una, kung babalikan mo ang sinasabi ng Biblia, He created the heaven and earth. Doon pa lamang makikita mo na kung meron kang Diyos na naglalang ang langit at lupa, imagine magkukulang ka ba? Di ba? Hindi. Pangalawa, ang Diyos, kapag meron kang Diyos sa iyong buhay, hindi ka magkukulang. Kasi kung paano ang imposible para sa tao na gawin ang langit at lupa, pero sa Diyos ay posible.
at ikaw ay nananampalataya sa Diyos, diba? At itinuring ka ngayong anak. Sabi nga ng John 1:12, ang sino man nananampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ikaw kapatid, kapag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, binibigyan ka ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. At sino mang magulang ay hindi niya bibigyan ng pag humingi ng pagkain, ibibigyan niya ng ahas. Walang ganong magulang. Sinasabi ng Bible yan. At sinong magulang nahahayaan niya maghirap ang kanyang anak? Di ba? Wala naman. Tayo, mga magulang tayo, at saka viewers, alam ko ilan sa inyo ay mga magulang. Hindi naman tayo papayag na ang ating mga anak ay maghirap, di ba? Or kapusin sa mga pagkain. Ganun din ang ating Diyos. O rigid pa. Ang Diyos ay hindi siya papayag na tayo ay nasa hulinan. Hindi siya papayag na hindi niya tayo ilalagay sa unahan. Lagi tayo nasa unahan. Alam nyo ba, hindi basihan yung pagiging merong marangyang buhay. Kaya doon mo masasabing mahal tayo ng Diyos. Hindi siya ganoon. Hindi ganoon tumingin ang Diyos. Pinapakita niya ang pagmamahal niya sa mga bagay talaga na kahit na hindi maganda nangyayari sa ating buhay, pero hindi natin nakikita, pinaparana sa atin ng Diyos yun dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayo mapahamak. Alam niyo ba, ang isang tao, ito lang yung isang maraming nangyayari sa isang tao. Kapag ang tao ay punong-puno ng blessing ng mundong ito, ibig sabihin, hindi blessing ang tao doon, punong-puno ng natatanggap na karangyaan sa mundong ito. Let's say, sabihin natin, magandang buhay, hindi nangangailangan ng maraming pera, or hindi na nangangailangan ng magtrabaho, o magandang buhay sa madaling salita. Yung mga gandong tao, ang kadalasan po, ang hirap lumapit sa Diyos. Kaya magpasalamat ka. Meron kang struggle ngayon, meron kang problema ngayon, dahil doon mo na-experience na meron palang Diyos na lalapitan at tutugon sa iyong problema. Okay? So, napahaba ang ating kwento. So, napakaganda naman, di ba? Napaka-malaman. Kasi lang lahat ng sinasabi ko pong yan ay natutunan ko lang din po dahil sa pagbabasa natin ng Bible or pakikinig ng salita ng Diyos, no? So, doon talaga ang tunay na success ng isang tao ay hindi yung ma-achieve ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Ang tunay na success ng isang tao ay yung makilala na niya ang Panginoon Jesus sa kanyang buhay. Bakit? Sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nasaan ba ang Panginoong Diyos? Nasaan ba ang Ama? Nasa langit. At hindi ka raw makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Meaning, kailangan nating sampalatayanan ang Panginoong Kristo na siya'y namatay, siya'y muling nabuhay, at buong araw pang siya'y nabuhay, at umakyat sa langit sa piling ng Diyos Ama. At sabi ng Biblia na siya'y pupunta roon sa langit, ipaggagawa tayo ng silid, at siya'y muling babalik kapag natapos na yun. Ibig sabihin nun, babalik ang Panginoon sa mga tao na sumampalataya sa Kanya at lubos na nagtiwala ng Kanyang buhay, no? So, parang halaman lang din yan, mga kasaka. Kaya tayo nagtatanim, related din po yung ating topic ngayon. Napakaganda. Kunin ko na po yung pagkakataon to, no? Kasi nagtatanim tayo. Ang buhay ng isang tao ay parang isang halaman, no? Ang halaman, pag tinanim mo yan, maraming pangangailangan ng halaman. Kailangan ng halaman tubig. Same time, kailangan ng halaman ng lupa. At ang lupa ay siya nagbibigay ng maraming nutrients o buhay para sa halaman. Ngayon, kung ikukumpara natin yan sa ating buhay, ay very familiar po yan. Pagkapares po sila. Kapag ang ating halaman ay binunot mo, so mag-sacrifice tayo dito. Ito, mayroong isang damo. Kapag ang isang halaman ay binunot mo sa lupa, ano mangyayari? Sagot. Alam ko, kasabihin nyo, mamamatay. Tama po kayo, mamamatay. Kapag ang isang halaman ay binunot mo sa isang lupa, mamamatay po ang halaman. At yan ay eksaktong po kasi nasabi ng Biblia tungkol sa tao. Kapag ang isang tao ay wala sa piling ng Diyos or wala sa kamay ng Diyos, tayo po ay mamamatay. Kung may magtatanong dyan,
Ay bakit hindi pa tayo namamatay? Halimbawa ako, hindi pa ako nanunumbalik sa Panginoon, ba't hindi pa ako namamatay? Hindi po sa physical death ang tinutukoy ng usaping ito. Ang tinutukoy po dito ay yung eternal death na dinatawag. Meron pong dalawang kamatayan, sinasabi ang Biblia. Una, yung kamatayan natin na sinasabi po ng Biblia na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinasabi ng Bible po yan. Ngayon, yung kabayaran ng kasalanan natin, tayo pong lahat ay nagkasala. Sabi ng Biblia sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Walang masumpungan na matuwid sa atin. Sinasabi ng Biblia. At sapagkat ang lahat ay nagkasala. Meaning, kung tayo nagkasala, tayo mamamatay. Tayo po ay hindi accepted sa mga bagay na yan. Lahat po tayo mamamatay. Ngayon, dumarating ang punto na kapag tayo namatay, meron na po dito ang tinatawag na paghatol or judgment. At doon sa judgment na yun po yung sinasabi natin related sa halaman. Kapag wala tayo sa puno, wala tayo sa piling sa kamay ng Panginoong Jesus, tayo po ay mamamatay eternally. Yun po yung katotohanan. Eternally. Ibig sabihin, kung mayroong buhay na walang hanggang ino-offer ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, meron din pong buhay na walang hanggang kaparusahan sa impyerno na naghihintay sa atin kung di tayo babalik sa Diyos, no? Kaya, ang isang halaman na binunot mo, tinanggal mo sa lupa, mamamatay po yan. Malalanta, at the same time, mamamatay yan. At sabi sa Biblia, ito ay pinuputol. Ang mga sangang hindi namumunga ay pinuputol at inihahagis bilang panggatong. Ibig sabihin, ito po na yung hatol sa mga tao na hindi sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Siya ay pinuputol at ginagawang panggatong saan? Sa impyerno. Kaya yan po yung sasakitin ng isang tao na hindi lubos magtiwala sa tinapos na gawa ng Panginoong sa Kristo. Ang Panginoong sa Kristo ay napunta dito, sinasabi ng Biblia, ibinigay para sa ating mga kasalanan. Yung kaisa-isang anak ng Diyos, ibinigay para sa ating kasalanan, para tayo tubusin. At yun ay nagawa na ng Panginoon. Nais lang ng Diyos, isang palatayanan natin ito, at tayo maliligtas. Sabi ng Biblia po yan, kung ipapahayag ng iyong labi at sasampalatayanan ng iyong puso na ang Panginoong Jesus ay ang Panginoon, maliligtas tayo. Ibig sabihin, kapag sa ating sasambitin, Panginoon, ako po'y nagkasala, ako po ay lumos na makasalanan, ako po ay hindi karapat-dapat, pero salamat po, ikay namatay sa krus. Lahat ng aking pagkakasala at lahat ng aking kasalanan na pinagsisisihan ay dinala mo dun sa krus, na dapat ako ang mapako doon, inako mo na dahil sa pagmamahal sa atin at pagmamahal mo sa amin. Maliligtas po tayo ng mga kapatid, mga kasama. Dahil meron po tayong pagtitiwala sa Panginoon na siya'y pumarito, siya'y namatay sa krus at muling nabuhay dahil sa ating kasalanan. At yun po ang good news doon. Siya'y muling nabuhay galing sa kamatayan. At kung ang magliligtas sa atin ay hindi nabuhay, parang hindi na po natin para sa pagtayanan. Pero ang nangyari po, ang Panginoong Sus, ikatlong araw ay nabuhay na mag-uli. Nangangahulugan na siya'y Diyos. Sabi nga po ng Biblia, siya ay may kakayanang bawiin ng kanyang buhay. At meron din naman siyang kakayanan na kunin muli ito. Diyos lang po ang makakagawa nun. Sa tao po, hindi niya po kayang kunin muli ang kanyang buhay. Kapag tayo namatay, once in a lifetime lang po yun. Hindi na po na tayo muling mabubuhay. Pero may pangako ang Diyos na ang lubos na nagtiwala sa Panginoong Jesus ay muling mabubuhay na mag-ulit sa panahon na pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. At ito po ay hindi lang buhay na may katapusan. Ito ay buhay na walang hanggang pangako ng Diyos. Kunin po natin yung mga kapatid, mga kasaka. Tanggapin po natin yun. Dahil yun po, wala nang sabi ng Biblia, pagdating natin sa ikalawang buhay, wala nang katigatian, wala nang pagtangis, wala nang kagutuman. At ang lahat ng bagay ay binago na. Ano? So yun, related po yan. Para lang din po ang isang isda. Kinakailangan niya ang tubig. Kapag tinanggal mo ang isda sa tubig, ito ay mamamatay. Gayun din naman po tayong tao. Kapag tinanggal natin ang ating sarili, kalapit ng Diyos, inilayo natin ang ating sarili, tayo po ay mamamatay. Mamamatay ng pangwalang hanggang kamatayan sa impyerno. No?
Ayun, I hope na nagustuhan niyo po ang ating video sa ating pagtatanim. At higit sa lahat, pagtatanim ng Word of God sa inyong mga puso. Ano? Ang tanim na ito, kaya tayo nagtatanim, ang gusto natin ay lumago, lumabong at mamunga. Ganoon din ang salita ng Diyos na sinare natin sa hapong ito o sa umagang ito, no? Na matanim ito sa inyong puso. At ito ay sumibol, lumabong, lumaki, na malusog, at ito ay mamunga. Alam ko, isang araw kapag natanim ko sa iyong puso, i-share mo rin to, at ito ay mamumunga. Ang salita na binabanggit ko ngayon na sinasabi ng Biblia. Kapatid, kung hindi mo pa natanggap ang Panginoon sa Kristo sa iyong buhay, that is the time na tanggapin mo na ang Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Darating or babalik ang Panginoon para sa mga tao na naghihintay sa Kanya at na nagsuko ng kanyang buhay. Dahil isang araw, lahat tayo haharap sa Panginoon. Kaya I hope, I pray, isang araw na dumating ang mga bagay na yon, meron kang sasabihin, Panginoon, ako lubos na nagtiwala sa iyo. Sabi ng Biblia, pag na tumayo tayo sa harapan niya, dapat mabuting alipin, dahil ikay napagtaliwalaan sa maliit na bagay, napagtitiwalaan ka rin sa malaking bagay. Halika, pumasok ka sa aking kaharian. Sarap pakinggan nun, mga kasaka, di ba? Ang Diyos ay iniimbitahan ka na pumasok sa kaharian ng langit. Unlike doon sa mga tao na hindi nagsuko ng buhay sa Diyos. Na sabi doon, umalis ka, lumayas ka, sapagkat hindi kita nakikilala. Sakit nun. Isang magulang mo na itakbil ka, sabihin sa'yo na hindi ka nakikilala, di ba ang sakit? Lalo na sa pagdating, narinig natin yan sa isang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Alam nyo, uutusan niya ang kanyang mga lingkod na alisin tayo sa pintuan ng langit at ibulid sa impyerno. Kaya mga kapatid, that is the time na tayo lumapit sa Panginoon. Nagsilang ang buhay. Sabi ko nga lagi sa mga Bible study, napakaiksi ng buhay. 60 to 90 years old ang tao. Possible dyan sa life range na yan, dyan tayo namamatay. Or may mas mabata pa dyan, below 50 years old, may namamatay. Hindi natin hawak ang buhay. Wala tayong kasigurahan sa buhay na to. Pero may isang bagay na nakakasigurado tayo. Pag tayo lumapit sa Diyos, may kasiguraduhan tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi yan ang pangako ng Diyos. No? Ayun mga kasaka. I hope na naging mataba ang ating video ngayon. Ano? Naging mas may kabuluhan. Ano? Makapag-share na tayo ng pagtatanim, makapag-share din tayo ng word of God. Kaya, ayan. Maraming salamat mga kapatid. I pray na bawat na nanonood dito, ipagpalain ng Diyos, makilala at maranasan ng Diyos sa Biblia ang paraan. Okay? So, ayun, tuloy natin ang ating pagtatanim at mag-usap-usap din tayo. Comment kayo sa baba mga kapatid, mga kasaka, kung nagustuhan nyo ang video to at kung gusto nyo ng mga ganitong video pa sa mga susunod nating video, sabihin nyo lang po dyan sa comment section. Ano po? At gagawa tayo ng another video tungkol sa mga farming and word of God, ano, combination, no? So, ayan, parang lang, ang buhay lang isang tao, parang isang halaman. Kapag tinanim mo, pwedeng siya ay hindi mamunga, pwede rin naman siya ay mamunga. Nasa atin na po yun. Ang tawag ko doon, free will, no? Kung sumunod ka sa Panginoon, mamumunga ka ng marami, mamumunga ka ng masagana. At kung ayaw mo naman sumunod sa Panginoon, hindi ka mamumunga. At ang sabi ng Biblia, inulit ko, puputulin natin pang ganda to. Okay, tuloy natin ang ating pagtatanim. Last trick mga kasama.
kayo dyan mga kasaka nga pala. Maraming lugar na ngayon na binabaha, no? So, ingat-ingat lang tayo. Dahil meron tayong bagyong kinakaharap ngayon. So, dito sa lugar namin, hindi naman malakas ang hangin, pero maghapon magdamag na yung buhos ng ulan, no? Kaya ingat-ingat tayo sa baha. Ayan, landslide. May ilang bahagi na dito sa lugar sa amin na baha na tapos nag-landslide pa. Kaya ingat tayo mga kasaka. Kaya maganda talaga pagka may Diyos ka. We are always safe. Hindi tayo tawagay, no? Kumbaga protected. Parang isang greenhouse, no? Anumang bagyo na dumaan ay secured ka dahil merong lumililim sa'yo. Parang dito lang din sa halaman natin sa greenhouse. May bagyo man, pero hindi affected ng bagyo ang ating mga halaman kasi nga protected ng greenhouse. At yung greenhouse na yun ay ang Diyos. Protected tayo ng Diyos pero tayo ay nasa piling ng Diyos, no? Oh, nakuha pa yun ni Kasaka. May pahabol pa. Okay, God bless mga kasaka. Yung ating video. Hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel. My name is Joel Bert Bueno, ang kasaka at kasama tungo sa maulad na agrikultura. Keep safe, God bless mga kasaka. Kaya sa muli nating pagbibideo, no?